Ang unique at ang cute ng cake na to. Tara at samahan niyo kung gumawa ng tuturo cake. Ay mga ka-sweets, umpisahan nga natin sa pag-mix ng kulay ng ating pinaka-base. Kulay pala ng cake natin dito ay dapat mint green siya. At ayun, medyo dinamihan ko na nga lagay ng ating icing dahil nga kailangan ko makover yung whole heart shape. Size pala ng cake natin dito ay 6x4. Yung ginamit pala natin dito na pangkulay ay yung color green ng Sugar King, tapos konting brown ng Sugar King. So ayun na nga, na-achieve na natin yung pagka-mint green ng ating color. At ready na to i-cover sa ating cake. Yung cake pala natin dyan ay galing din sa chiller kasi nga nag-ground cook ko na siya para mag-settle siya ng konti. Nag-start na pala tayo dyan pag-vibe sa baba ng paraffle design. At ayun nga, medyo nalitan ako sa tip na ginamit dito kasi medyo matatabunan yung design sa pangalawang layer na ilalagay natin dito. Or medyo malaki lang talaga yung pangalawang layer ng tip na ginamit ko. Ewan ko ano sa tingin niyo. So ayun, pangalawang layer na to. Tapos at paglalagay din tayo ng ganitong design. Repeated client na pala natin yung nag-order ng cake na to. Mostly nga pinapagawa sa atin ni client is yung mga fondant design or yung mga ganitong cutie design cake. Basta napaka-unique talaga ng inspo na pinapagawa niya sa akin. Kaya't maraming salamat po sa palaging pag-order. So ayan nga, sa middle ng cake naglagay din tayo dyan ng paraffle. Bali yung style niya ay parang pa-vintage style. Grabe at ang dami talagang details ng cake na to. Pero super nag-enjoy naman ako na gawin siya. At ayan nga, using the star tip ay naglagay din ako ng paraffle. Tama ba yung pinagsasabi ko? Paraffle design ba yung tawag dyan? Yung inspo pala na sinend sa atin dito ni client ay through video. Mga ilang beses ko nga binabalik-balikan yung video para makuha ko lang yung saktong design. Pero mga medyo mahirap talaga siya pag sa video ka nagpi-base ng inspo. Buti na lang talaga at to the rescue palagi yung husband ko kasi sabi niya pwede daw to gamitan ng Google Lens para makita mo kung anong design or character yan. So ayan, ganito karami yung kulay na kailangan natin sa pagde-design ng cake. So ayun na nga, thankfully naman madali lang namin na trace kung anong character to. Yung title ng story na to ay My Neighbor Totoro is a celebration of childhood innocence, the magic of nature, and the power of imagination. Matagal na pala tong na-release, 1988 pa. Based on my research lang. Ginamitan ko lang ng google.com.ph. So, ayan, kahit hindi na ako nagtanong kay client kung anong character yung sinend niya kasi nga, open source na tayo lahat, masisearch mo naman lahat sa internet. And if hindi ko naman kayang malocate, that's the time na siguro na magtatanong na ako kay client. At ayun ang haba ng voice over ko, nasa 2 minutes and a half na tayo dito. Actually, napakaraming cut na nga yung ginawa ko sa full video na to. At ayun, na-rest lang natin saglit yung ating cake dahil maglalagay na po tayo ng fondant topper sa taas. Para mag-set naman siya ng konti bago natin lagyan. At ito na nga yung ating mga character. Napaka-cutie talaga nila, grabe. At may pabalon pa tayo dyan. Made of fondant din po yan. Nilagyan ko rin ng konting pearl para dagdag ganda. At ayun, natapos na tayo. Ito yung final look sa ating cake. Ayun lang, bye!